saya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Oy, Pangga! Ay nako, syempre tayo ay nagsisipagtandaan na, di ba? Tayo ay nagkakaedad. May mga ilang supplements na kinakailangan ng ating katawan upang mas mapanatili natin yung ating katalinuhan, yung ating abilidad upang nang sa ganun ay maging mas functional tayo. Tama? Diba? Kaya naman, Pangga, merong MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Alam mo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen, gamma-mangosteen, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman pala plus, alam mo ba kaya plus ito? Dahil may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. O konting paliwanag lamang ito, Pangga, ha? Ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na't nagkakaedad tayo. Tulong para sa mas malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya naman, Pangga, kung meron kang katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy! Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang morning sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga manggagawang Pinoy. Palakpakan natin ang ating mga sari-sarili dahil bumabangon tayo para sa mga taong hindi kayang bumangon para sa kanilang mga sarili. Siyempre, charot lang. Malay mo naman breadwinner, si Kuya, di ba? Magandang morning sa mga magjojowang merong tampuhan. Dahil na din sa hirap ng buhay, hindi ma-date si Mrs. Naku, nakakalungkot yan. Okay lang yan, maraming paraan upang nang sa ganun ay may pahayag natin ang ating mga pag-ibig. Pag-ibig para sa ating mga iniirog. Diba? Pag-ibig para sa lahat. Uy, tandaan mo, Pangga, ha, na ang Valentine's Day ay hindi lamang isi-celebrate para sa sing-irog. Pwede mo itong i-celebrate kasama ang iyong nanay, ang iyong tatay, ate, kuya, gusto kong kape. Kape ka para kabahang ka, auntie. Lagi mo na lang sinasabi sa Facebook na sana all may jowa. Mali yun, di ba? Kasi baka mamaya hindi pa binibigay sa'yo dahil may sapat na dahilan pa ang may kapal kung bakit hindi ka pa niya binibigyan ng kapareha mo sa buhay. Tama? Magandang morning kay Alicia Muli Guevara na nakikinig sa ating ngayon. Hindi ko alam kung saang panig siya ng mundo. Pero kung saang panig ka man ng mundo, Pangga, na naaabot ang 106.7 Energy FM Facebook Live at 106.7 Energy FM TikTok Live. Magandang morning, hapon, gabi at kung anong oras pa dyan.
Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang 20% ng chikahan, 80% ng dogshowhan, ang programang tumatalakay sa buhay ng may buhay, pero hindi sisiraan. For today's video, ito ang Baklitas! Woo! 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 Kala mo Ay, nako naman Pangga. Diba, bago tayo makipagchikahan sa inyo, ang daming nagpapabati, diba? Hello na rin kay Manek Shapno. Yes! Sabi ni Manek Shapno. Yes, Baklita. Tita Cora, ganda ng bagsak ng hair mo. Planchado. I believe it or not, ang aking butihing jowa ang gumagawa ng hair ko. Siya ang nagpa-plancha ng hair ko. 'Di ba? Humanap ka ng lalaking pa-planchahin yung hair mo, hindi yung buhok mo. Ay, ano yun? Parang redundant. Hindi, humanap ka ng lalaking pa-planchahin yung buhok mo, hindi yung face mo kapag walang makain. 'Di ba? May mga ganyan may mga lalaking ganyan, yung ang hilig manakit ng babae kapag walang dinarat ng ulam. Grabe kayo sa mga babae. Huwag kayong ganon. Bad kayo, 'di ba? Oy, pabati daw ang anak na panganay ni Ma'am Pinky na si Brian. Ang pagbati ay mula kay Rom Chris. Ayan, 'di ba? Happy birthday at happy birthday sa lahat ng ating mga pangga na nagdiriwang ng kanilang mga birthday ngayon. Pero eto na ang chika ko for today's video. Akala daw nila rebanded. No, hindi tayo magpapariband, mahal yun. Ate, ang hirap ng buhay ngayon. Yung pangpariband ko, ibibili ko na lang ng bigas, di ba? Praktikal lang, Tita Cora mo, hanggat may plancha, go! Yung buhok naman, kahit masira naman yung buhok ko, tutubo din naman yan. Ganun ang panuntunan ko sa buhay, di ba? At ang ganda ay hindi ibinabase sa kung ano ang itsura mo. Nasa kalooban mo yan, di ba? Kaya itak-in mo na lang yung sarili. Ay, pero ito na, ang chika ko for today's video. Kamakailan lamang ay halo-halo ang naging reaksyon ng mga netizen matapos magbiro ni Meme Vice Ganda tungkol kanino? Sa naging interview. Hindi tungkol sa naging interview. Pero eto na nga. Nag-react si Meme Vice Ganda sa isang contestant or nagbigay siya ng komento habang kinakausap niya si Nyoy Bulante, 'di ba? Kung saan sinabi niya na may mga remarkable silang mga estilo ng pag-awit na hindi makakalimutan ng mga tao, lalo na ng mga madlang people. Ngayon nga, ang nakakaloka dito, ewan ko nagkataon lamang ito kasi itong si Jamie Bondoc na ngayon ay tumatakbo sa isang posisyon sa Senado, meron naging interview sa harapan ng ABS-CBN kung saan hindi umaakma yung naging post niya way back 2019 nung ipasara ang ABS-CBN sa kung ano yung binitawan niya sa naging interview niya. Na kung saan, nung 2019, sinabi nga ni Jamie Bondoc na siya ay excited. Grabe naman. Grabe naman, Attorney Jimmy. Excited daw siya na maipasara ang isang istasyon na may mga hindi siya binitawang magandang salita at 'di ba? Hindi na natin sasabihin sa radyo kung ano 'yon. Alam niyo na 'yon. Mag-research kayo, hindi lahat, 'di ba? Ano, ngunguyain ko na, isusubo ko pa sa inyo. Grabe naman kayo. 'Di ba? So may mga nabitawan siyang salita doon na hindi akma sa naging interview niya. Kung saan doon sa interview niya sa harapan, ayan, sa Kapamilya Network, syempre, ay akla biglang bawi si Attorney Jamie Bondoc. Nakakaloka. Kung saan inalala ni Meme Vice Ganda noong 2019 yung sinabi ni Jamie Bondoc, kasi ang sabi niya doon na kay si Nyoy Bulante malinis yung pagfa-falsetto. Samantalang si Nyoy Bulante daw hindi daw malilimutan ng mga tao na gusto niyang ipasara ang ABS-CBN. Halo-halo ang naging reaksyon ng mga netizen dyan, Marcel. May mga ilan na tumaas ang kilay kay Meme Vice Ganda, pero mas madami, Mare, yung pumalakpak. Pumalakpak kay Meme Vice Ganda. Alam mo kung bakit?
Kasi nga, medyo hindi talaga nagtutugma yung sinabi ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Jimmy Bondoc, noong 2019, nung ipasara ang ABS-CBN sa kung ano yung binitawan niyang statement sa naging interview niya sa harapan. Matatandaan nga natin noong 2019 ay nagpahayag si Jimmy Bondoc nga ng kasiyahan ng posibilidad na pagsasara ng isang malaking TV network na kung saan ang tinutukoy ay ang ABS-CBN. 'Di ba? Sabi ko nga, wag kang magbibitaw ng salita lalo na sa showbiz dahil pwede mo yang burahin pero pwede yan maresibuhan. 'Di ba? Lalo na ngayon, syempre, 'di ba sinabi pa doon ni Jimmy Bondoc na the best daw ang ABS-CBN. Parang hindi naman yun yung sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc noong 2019, 'di ba? May mga iba pang netizen na sabi nila na hindi daw nila nakuha yung gusto nilang sagot kay Jimmy Bondoc. At may mga ilang netizen daw na nagsabi pa, may mga nabasa tayo mga netizen na nagsabi pa na akala yata ni Attorney Jimmy habang buhay nakaupo yung sinusuportahan niya dating gobyerno or administrasyon. Kaya nga, 'di ba? Alam mo, maganda sa atin na mag-isip muna tayo ng mga sasabihin natin bago nating pinopost. Kung kaya ba nating panindigan, 'di ba? Hindi yung babawi tayo kagaya niyan. Halatang halata, Attorney Jimmy. Nothing against Attorney Jimmy 'di ba? Kasi 'di ba, alam mo sa totoo lang napaproud nga ako kay Attorney Jimmy Bondoc kasi isa siya sa mga nagpatunay na ang pag-aartista at hindi lahat ng artista ay bobo. 'Di ba? Kasi may mga nagsasabi dati na ang mga artista daw ay bobo kaya kumakapit sa pag-aartista kasi walang utak, hindi magaling sa mga academic chuchu. Oy, mali kayo dyan. Pinatunayan ng mga ilang artista na pwede kang magtapos ng pag-aaral kahit late na. 'Di ba? Kasi nga, ang mga artista, 'di ba, ginagamit nila yung kanilang yung kanilang itsura, yung kanilang talento upang nang sa ganon ay makapaghanap buhay at may maipagtustos sa kanilang pag-aaral o kaya naman sa kanilang pamilya. Kaya isa si Attorney Jimmy Bondoc sa hinahangaan ko. Yun nga lang, nagkataon na yung naging interview niya lately at yung binitawan niyang post last 2019, 'di ba? Hindi umaakma, hindi nagtutugma, 'di ba? Kaya naman ginawang katatawanan ni Meme Vice ganda. Alam mo, eto yung mga komento, basahin natin. May nabasa akong tweet ni Sir Odi Hemora. Totoong kumambyo si Attorney Jimmy Bondoc 6 years ago. Sabi ni Sir Odi, huwag mag-deny, may resibo, sabi. Diba? Yun lang. Hanggang ngayon, alam mo, naghihintay pa rin tayo, ng pahayag mula kay Attorney Jimmy Bondoc. Diba? Alam mo, ang dami-dami nang nangyayari ngayon. Pero kaugnay ng mga balita na yan, mga pangga, kanina lamang ay nasaksihan ko na ilan sa mga naglalakihang mga nakapaskil na na campaign materials pinagbabaklas po. 'Di ba? Pinagbabaklas ng mga otoridad dahil meron pong itinakda ang COMELEC na sukat lamang ng mga campaign materials na pwedeng ipaskil ng lahat ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Naku, sana naman maging 'di ba, mabuting ehemplo ang ating mga ang mga gustong magsilbi sa atin. Huwag magpasaway kung merong itinakdang sukat lamang na pwedeng ipaskil at kung saan lang pwedeng magpaskil, dun lamang po. Huwag na kayo magpasaway, nakakaloka kayo. Grabe talaga memorya ni Meme. For sure napanood ni Meme yung yung naging interview ni Attorney Jimmy Bondoc. 'Di ba? Kaya niya naipasok 'yon. Uy, marami maraming ganyan na sobrang support dati sa sa pagsasara ng ABS-CBN, pero parang biglang kabig kasi nga syempre, 'di ba? Sino ba naman mag-aakala na ang ABS-CBN kahit nawalan ng prangkisa, 'di ba? They can still entertain a lot of Filipinos, not just here in our country,
but all over the world. The universe, rather. May nanonood kahit sa ibang planeta. Alam mo naman, may TFC sa Mars. Ay, nako. Ay, nako. Anyway, sabi dito, grabe talaga ang memorya ni Meme. 'Di ba? Actually, alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot isipin na kapag eleksyon, bakit sila nag-aaway-away, 'di ba? Bakit kayo nagtatalo-talo at saka bakit kayo naglalabasan ng baho kapag eleksyon? 'Di ba? Hindi ba dapat patunayan niyo at ilabas na lang ninyo kung yung yung mga best characteristic ng isa't isa? 'Di ba? Hindi ba? Bakit kayo nag-aaway-away para sa posisyon? Ano bang meron diyan? 'Di ba? Meron ba yung tsokolate sa dulo? Tsokolate sa dulo. Para yung kilalang brand ng ice cream na yung apa, tapos sa dulo may tsokolate. Ay, hindi ganon. At saka mga panggaha, eto paalala ng COMELEC. 'Di ba? Na siguraduhin natin na yung mga iboboto natin ay hindi masyadong gumastos. 'Di ba? Kasi may itinakda pala ang COMELEC na budget lamang. 'Di ba? Bracket kung magkano ang gagastusin mo. Alam nyo naman na yan, pangga. The more na gumastos, the more na syempre maghahanap buhay yan. Oh, wala tayong pinapangalanan. Basta, 'di ba? Tignan natin yung sincerity ng mga ibinoboto natin, yung kalinisan ng puso. Yung may mabuting hangarin para sa ating bansa. God-fearing. At saka nakalista sa slum book mo. Diba? Tsaka sana sa mga tatakbo, no? Sa mga aspirants, bilang parte po ng LGBTQIA+ community, sana po ay mapagbigyan nyo na yung Soji Bill. Napakatagal na pong hinahangad ng ating mga kababayan, parte ng sektor ng LGBTQIA+ community, na magkaroon po ng pantay na karapatan ang ating mga kababayan na nasa sektor na ito. 'Di ba? Upang nang sa ganun ay wala na pong diskriminasyon sa amin. Ang sabi ni Leti Isplana Siman, huwag iboboto yung mga nag-aaway-away. No comment. What do you expect, Tita Cora? Enabler siya ng chuchu wariwap kinembular chuchu. Hashtag sip-sip daw. Ang init ng mga komento sa ating comment section, nakakaloka kayo. Ikaw, Pangga, anong masasabi mo sa naging issue? Ayan, ng pagbibitaw ng biro ni Meme Vice Ganda at sa naging interview ni Attorney Jamie Bondo. Siya kaya ay magtatagumpay sa darating na eleksyon? Makakatulong kaya ang interview niyang iyon upang nang sa ganon ay makamit niya ang panalo sa darating na eleksyon? Yan ang pakaabangan natin. Dito lamang sa 20% ang chikahan, 80% ang dugsyohan. Tingnan mo, na-segue ko pa. Sextro. Ito ang Baklitas. Woo-woo! Woo-woo! Panggalagi mong tandaan na itong istasyong same-same, pero Iba! tayo po ang 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.